is si columnar tall, narrow nucleus toward base tall, narrow nucleus along cell. Yung sa simple ano niya is makikita siya sa digestive tract. So those stratified is sa respiratory tract. While si transitional naman is round, simple, but appeared stratified. Sa urinary bladder naman po siya matatagpuan. Makikita. Next is connective tissue. Dako naman tayo sa mga connective tissue. Isa-isahin natin. Kanina, different types of epithelial tissue tayo, which is squamous, cuboidal, columnar, and transitional. Ngayon naman po ay kay connective tissue naman tayo. Uring tissue is loose or areolar. Hindi yung cell niya is fibroblasts, macrophage, and some lymphocytes. So, wait, anihin natin. Isa-isahin natin nga. Ano nga ba si fibroblast, macrophage, yes? Ano nga ba? Cell daw po na si fibroblast, a type of cell that contributes the information of connective tissue. It support connected to other tissues or organ in our body. And si fibroblast daw po ay meron siyang collagen that and proteins that help maintain the structural framework of these tissues. So, ito po yung yung uri ng cell ng cells. Next is si fibers. So, fiber naman daw po masyadong maraming collagen, elastic, reticular, kay fiber naman daw po. So, syempre, sabi ko nga sa inyo kanina is the fiber is marami siyang collagen. Location is around blood vessels, ang course epithelia. Next is yung tissue daw po. Another is yung dense fibrous connective tissue. Kay dense fibrous connective tissue naman daw po is meron siyang fibroblast cells, macrophages only. While kay sa fibers naman daw po na meron siya is mostly collagen pa rin. Kung kay loose o areolar tissue is marami. Kay dense fibrous connective tissue naman is mostly hindi lahat. Kung ano lang yung pinaka importante or hindi totally lahat. Next is location daw po ni dense fibrous connective tissue is skin, yung irregular daw po siya, and pag irregular is skin, makikita siya sa skin, while regular sa tendons and ligaments. Yes, next ay tapos na tayo sa connective tissue. Daw naman tayo sa connective tissue. Next is cartilage. Cartilage is yung cells na meron kay cartilage is chondrocytes, chondroblast. Yung fibers na meron siya is marami din. Yung location, shark skeleton, fatal bones, human ears, intervertebral disc. Yung kay cartilage daw po. Next ay kay bone naman, osteoblast, osteocytes, and osteoclast. So, yung cell na meron daw po kay bones. While yung fiber na meron sa kanya is some, hindi ganoon kadami. Collagen, elastic, yung kanyang fibers. While yung location is vertebrate skeletons. Kasi nga, more on bones. Adipocytes, yes.
few. Pag sinabing few, di ganoon. Parang lang, mangilan-ngilan. Adipose fat naman siya. Makikita naman siya sa taba. Next ay blood. Red blood cells, yes, yung cells, syempre. Red blood cells and white blood cells. Alam niyo naman yung dalawang uri ng ng blood, red blood cells and white blood cells. Next ay fibers. None, wala. Wala daw fibers si blood. Sa location niya ay yun, blood. Next ay types of muscles. Inisa-isa lang natin kanina, smooth, skeletal, and fragile. Striation, wala. Nuclei, single end. Basta inisa-isa na lang natin siya. Na-discuss ko naman na siya kanina. Next. Yan. Isa-isa pa din. Ayan pa din yun. So, ganito. May ipapakita ako sa inyong picture. Pakita ako sa inyong picture. Ayan. Ito, class. Etong na to, collagenous fiber, elastic. Ayan, ito yung natin kanina. Elastic fiber. Nuclei and osteo. Yan po yung mga itsura na kanina lang na-discuss natin kanina. White blood cells. Ayan. Ito. And fat droplets. Kung saan ito siya makikita sa ng isang animals. So, class, after po natin kung ma-discuss sa inyo tong mga to, meron po kayong sasagutan na tawag dito, activities. So, ibibigay ko na lang sa inyo. Sagutan nyo na lang sa meeting. So, that's all. Yan lang yung topic natin. The 4 basic types of animal tissue at yung kanilang tawag dito, yung kanilang mga functions at yung kanilang mga different types of tissues. So, yan. Magbibigay na lang ako sa inyo ng activities after. Okay?